Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa petisyon na isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab laban sa 2025 national budget. Gumulong na po ang proseso. Nag-set na po ng petsa ang Supreme Court para sa pagdinig nitong petisyon na ito. Okay, si Optic Politics, meron siyang post 22 minutes ago. So bago-bago pa, sabi niya, breaking news. Korte Suprema diringgin ang petisyon laban sa GAA 2025. Itinakda sa April 1, 2025 ang oral arguments kaugnay sa petisyon na nagpapadeklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. So, may petsa na. So, to me, this is good news, although medyo delayed. February, March, April. Sige na lang. Mamaya, parinig ko sa inyo, ongoing ang live ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Sabi niya, namumuro na ang GAA ni Marcos. Parinig ko mamaya. So, magbasa lang tayo ng mga comments. Estrelleta Humilde, sabi niya, God is not sleeping. Miracle for the Supreme Court, for love of the country and its constitution, for the people, by the people. Si Berlito Ablin, it is part of due process to give ample time for the respondents to prepare. This is to avoid miscarriage of justice. Unlike the impeachment process of Inday Sara, where it was done in haste, just like a kangaroo court that the Makabayan Bloc are familiar with. Okay. Veda Inarle, sabi niya, ano ba yan? Ubos na ang pera bago pa mag-hearing. There should be a restraining order for the budget release. Joseph Montilla, if GAA is proven unconstitutional, BBM should step down. Anthony Año-Nuevo, paano pagpabor kina Attorney Vic reenact budget? Paano yung napamigay na ayuda galing sa insertion? In one day, laki ng bigayan, yung 1 month mahigit pa kaya dapat ba may TRO na sa pag-distribute ng AKAP? So, yun po ang question. Kung tagal pa, April, baka ubos na yung AKAP kasi gagamitin na yan para sa eleksyon eh. Boyet Pariabras, sabi niya, dalangin ko na sana maging patas ang SC alang-alang sa bansang Pilipinas. Ako, taas ang respeto ko sa SC. Umaasa ako na patas ang pagdinig. Delia Banzale, April Fool's Day? I hope we won't be fooled. Minsan na tayong nabodol. Joseph Damian, hindi ang impeachment ni BP Sara kasi ang breaking news din ng SMNI. Panawagan ng SE sa House of Representatives. Okay. Pumool Jenly, bakit mas inuna pa ang impeachment kaysa dito na mas ito ang importanteng malaman ng sambayanan? Marilo Haljorena, ang tagal kung sila orada. Jose Ko, hoy, ba't ang tagal? Yan nga ang isang tanong. April 1 pa eh. Na-influensyahan na ba ang SA? Mga mamayang Pilipino ang makakalaban ninyo. Jemel Mangkaw, April 1, ubos na ang budget niyan, nabulsa na ni... Okay, so, bisitahin natin, pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez, live niya. Kaya lang, ito rin ang topic niya, yung
mayroon nang naiset na petsa, April 1. To me, happy na ako niyan. Gumugulong. Hindi katulad nung last year, yung 2024, meron ding petition na i-declare na unconstitutional. Parang walang nangyari. Correct me if I'm wrong. Okay, asa na si Attorney Vic? Ako, nawala na. Anyway, napanood ko kanina si Attorney Vic Rodriguez, yun na nga, namumuro. Anong ibig sabihin ng namumuro? Kung sa bingo pa, malapit ka nang magbingo, isang numero na lang mapuno. Yung ano mo, bingo ka na. Yun. Kaya, yun namang impeachment ni BP Sara, 2 petisyon na ang nandyan sa Korte Suprema. Ang isang petisyon, yung nauna, asking the Supreme Court na i-direct ang Senado na simulan na kaagad-agad ang impeachment trial. At kanina, ito, today, pinag-usapan na sa en banc ng Supreme Court. So malalaman natin bukas makalawa ano ang napagkasunduan ng mga maestrado. Ngayong araw din, nag-file ng petition si Attorney Torion at 3 pang abogado from Mindanao, asking the court to issue TRO, Temporary Restraining Order, ipatigil naman ang impeachment ni BP Sara. So yan po, dumarami ang trabaho ng Supreme Court. Last bastion of justice sa ating bansa. Ulitin ko, mataas ang tiwala ko, mataas ang respeto ko sa ating Supreme Court. Kaya wag po tayong mag-alala. Medyo mabagal nga lang. Kaya lang, that's part of our judicial system. Si Sas Rugando Sasot, sabi niya, I am a great fan of BBM's sense of humor. Very funny. Ito, si BBM, seryoso ito. Hindi katulad ni PRRD na every time na mag-speech, hindi mawawala ang kanyang joke time. Ito, sa isang pagkakataon, sinubukan ni PBBM na magpatawa, mag-joke. So ito si Samoy Soy and Channel 167. Yung walang natawa sa joke niya. First time kong marinig si PBBM na sinubukan niyang magpatawa. So tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan kung natawa ba sila sa joke ni PBBM. Ito nangyari sa Davao Norte Rally noong I think February 14 o 15. Unang-una, magpapahabol po ako ng greetings sa belated Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Sana naman po yung Valentine's Day celebration niyo ay naging romantic. Para naman sa mga NBSP or NBSG, alam niyo ba ibig sabihin nun? No boyfriend, no girlfriend since birth. Malay po ninyo, sa libu-libong tao na nandito wala man lang tumawa. Baka nandito na yung the one. Baka yung siya na ay nandyan na. May tumawa ba? Wala. Sa mga totga, ano ba yung totga? The one that got away. Baka nandito rin po ang yun yung hinahanap. Kaya lingon-lingon din. Baka naman, mga tao, wala, nakatunga nga lang. Ako ay sumadya dito upang makita maayos po ang patakbo. Sorry po sasabihin ko lang ito So, ulitin natin. Unang-una, magpapahabol po ako ng greetings sa belated Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Ayun, okay lang yan. Yung greetings. Ito na yung patawa. Valentine's Day celebration niyo ay naging romantic. Mm-hmm. Para naman sa mga NBSP or NBSG, alam niyo ba ibig sabihin nun? No boyfriend, no girlfriend since birth. Malay po ninyo, sa libu-libong tao na nandito sa job fair ngayon, baka nandito na yung the one.
baka yung siya na ay nandyan na. Sa mga, at sa Kawawa. mga totga, o ano naman yung totga, the one that got away, baka nandito rin po ang yun yung hinahanap. Kaya lingon-lingon din. Baka naman, iswertehin pa. Ay, nako. Ako po ay sumadya dito upang Nakakaawa ang ating Pangulo. Trying hard na pasayahin ang kanyang audience dahil naramdaman niya siguro na very dry ang atmosphere. Wala, hindi kinagat ng kanyang audience yung kanyang attempt na magpatawa. Okay, sa isang post, hindi niya sinasadyang magpatawa, doon siya tinawanan ng husto. Ano yon? Yung dinilit niya na nga post sa kanyang official Facebook page. I think February 14 ata niya ito, 15 niya in-upload na tinatanong niya yung tambayan, anong mas gusto niyo? Gusto niyo bang bumalik sa madilim na kahapon? Yung panahon daw ni PRRD, ang tingin ng Pangulo, madilim na kahapon daw yun. Horrifying times. Gusto nyo bang balikan yung patayan, yung paghihirap, panahon ng PRRD? Or gusto nyo magpatuloy tayo sa magandang kinabukasan? Yun. Seryoso. Yung kanyang post na yun. Pinamimili niya ang taong bayan. Alin ang mas magandang administrasyon? Yung nakaraan o ngayon papunta sa next 3 years. Nako, hindi niya sinadyang magpatawa, kailang kawawa ang Pangulo. Yung bago na-delete yung post, yung more than 700,000 na ha emoji. For the first time nangyari sa post ng presidente. Kaya ano daw yun, world record daw yun, pang Guinness World Record, most ha. Yun, tinawanan siya ng husto ng taong bayan. Kaya, dinilit. Okay? So, ibang-ibang ating Pangulong Digong, normal, pag nagsasalita, itsura pa lang niya, inborn talent yan. Ako, hindi ako marunong yung ganong style ni Digong, wala. Hindi ako marunong magpatawa ng tao. Kanya-kanyang gift kasi yan eh. Kung wala kang gift magpatawa, wag ka nang wag ka mo nang dahil mapapahiya ka lang sa Isa pa, the same thing, Davao. Yung kaway ng kaway doon, ang mga tao, wala lang. Parang walang nakita. Parang barangay captain lang yung dumating. Deadma ang mga tao. So, these are all signs na ang tao is, napupuno na. Bakit nandun ang mga tao? Siguro, may pinangako. Ano yung pinangako na yun? Alam nyo na, panahon ng eleksyon, nandyan yung AKAP, nandyan, job fair. Ano ba yan? Kampanyahan, rally, isasabay mo ng job fair. Anyway, yan ang partida kung nasa administration ka. Kung patasan ng laban, yung walang ganong job fair, walang ayuda, walang yung pabayaan mo ang tao, voluntary na magpunta dyan para makita sino yung mas maraming taga-suporta. Ang Duterte rallies, talagang organic. Wala naman silang maibibigay na ayuda. Yung simpleng pagmamahal ng mga tao, kaya pumupunta sila sa rally ng mga Duterte dahil na naramdaman ng taong bayan ang tapang at malasakit ng mga Duterte noong kapanahonan niya.